Minsan naming ibinahagi ang kwento ng ilan sa ating mga kababayan na tila handang gawin ang lahat sa ngalan ng edukasyon. Alas 9 ng umaga nagsisimula ang klase ni Raymart at ng kanyang mga kapatid. Pero alas 6 pa lang, umaalis na sila ng bahay. Sa layo kasi ng eskwelahan na kanilang pinapasukan, inaabot sila ng 3 oras sa paglalakad. 2 matatarik na bundok ang kailangan nilang akyatin at ilang bangin din ang kailangan nilang tawirin. Ang tanging malalakaran, troso, na siya nagsisilbing tulay. Mamaya hindi. Ano sabi niya? Sumbong daw. Susumbong ka daw kay mama. Bakit daw? Kapag sinumpong na ng kirot ang mga paa ni Raymart, pinapasa na ni Gretchen ang bunsong kapatid. Nadaksin nga bakatin ni Denta sa dakarga ng bag. Naman sa akin ina na kami nagdasakit at trabaho. Yung alas 9 nadakam dito. Hindi iniinda na magkakapatid ang pagod at gutom para lang sila makapag-aral. Ang istoryang ito ay naggamit ng parangal sa US International Film and Video Festival. Gaya ni Raymart at kanyang mga kapatid, hindi rin madali ang pinagdadaanan ni Shane para lang makapag-aral. Kuha at pagpasa ng graba at buhangin ang kanyang ginagawa para lang makabili ng school supplies. Kumpara raw sa mga nakalipas na linggo ng araw na yon, mas mataas daw ang tubig sa ilog na dati hanggang tuhod lang ng mga bata. Pero hindi mababakas kay Shane ang pag-aalinlangan. Agad na siyang lumusong upang magpala ng buhangin mula sa ilalim ng tubig. May mga pagkakataong halos mawala ng balanse si Shane sa bigat ng kanyang daladala. Pagkatapos pumala ng buhangin mula sa ilog, hindi pa agad makakauwi si Shane. Kailangan daw muna niya kasi itong patuyuin bago ilagay sa sako. Mas mabigat kasi ang buhangin kapag basa at hindi ito kayang buhatin ang musmus niyang katawan. Mahirap po. Dahil sumasakit po ang balikat ko at minsan pa ay sumasakit ang ulo ko dahil sa init. Matapos ang ilang oras na paghihintay, sa wakas, natuyo rin ang buhangin. Isasako na nila ito, bibit-bitin pabalik at muling makikipagpatintero sa bangin para maibenta sa bayan. Ang kinita ni Shane para sa maghapong paglusong sa tubig at pagbibilad sa araw, 8 piso lang. May naipon na rin naman daw si Shane. Ang nabili niya sa halagang ito, 3 pirasong kwaderno lang. Mahigit na 100 na sana po pero nababawasan kasi binibili po namin ng bigas. Kung
Kung tutuusin, nakalulunos ang kalagayan ni Shane. Pero nakatutuwang isipin na handa siyang tiisin ang hirap sa ngalan ng edukasyon.